fake news. Ano kaya exactly problema nyo sa fake news? They are approaching it correctly kasi iba na ngayon ang information eh. Iba na ngayon ang pagpapakalat ng information. Ang labanan ngayon is how we process information. So ngayon, kung sasabihin niyo, problema ang fake news, ganyan-ganyan. Ito, nagbabago naman talaga ang informasyon eh. Maaaring ang impormasyon na nakalap natin ngayon ay ganito. Pero pagka nakakuha tayo ng mga additional information, maaaring maiba yung nature ng unang impormasyon na nakuha natin. Ang sagot sa fake news ay magkaroon ng matinding processing ang isipan ng madla tungkol sa mga impormasyon na kumakalat. Kapag merong impormasyon dyan, paano mo yan i-consume? Paano mo yan iintindihin? Diba? Magagawa mo yan kung patatalinuhin mo ang masa para hindi sila naluloko ng mga balita na hindi makatotohanan. Now, instead of focusing on the messenger, focus on your audience who will ultimately consume those information. So, yes, everything itong current administration na to, no, nililigaw nila ang mga tao. And ako, ito rin ang isa sa mga advokasya ko, Sir MJ. Ever since na nag-start akong mag-vlog tungkol sa TikTok, sinasabi ko nga, I am not the most intelligent. I am the most, I am not an expert on, I am not an expert here. I am not the most intelligent. But, kasama ko at 10 ng mga Pilipino na mga nanonood sa akin, na mga followers ko, na uhaw kami na magkaroon ng mas mataas na level ng pag-uusap tungkol sa mga issue na nakaka-apekto sa sambayan ng Pilipino. Na sama-sama kami, ako at ng aking mga followers, na naghahanap ng katotohanan at naghahanap ng solusyon at sagot sa mga problema ng bayan. At naghahanap rin kami sama-sama ng accountability dito sa mga tao na who are supposed to call the shots for our nation. So, the more that they dilute the conversation, the more that we call them out. Ang problema kasi, pag kina-call out namin sila, nagagalit sila sa amin. Ma'am, there's a famous quote by a famous whistleblower known ito worldwide, si Edward Snowden. Sabi niya, when exposing a crime is treated as committing a crime, you're being ruled by criminals. How does this being applied sa nangyayari sa ating bansa ngayon with the Marcos Jr. administration, in your own thoughts? Very accurate. Very accurate. Yung recent na pangyayari kay Attorney Respicio, no, yung nagsalita siya about the vulnerabilities of the election. At ang nangyari, siya pa yung tinratong kriminal ng COMELEC. Diba? It gives life doon sa sinabi ni Edward Snowden eh. Diba? Na kung magsasalita ka tungkol sa mga kamalian or sa krimen, sabihin na natin, magsalita ka sa kamalian at sa mga krimen, ikaw pa yung mapapahamak. Hindi, kung ganun yung nangyayari sa atin ngayon, na bawal kang magsalita, dapat hindi ito tanggapin ng mga Pilipino eh. Dapat hindi ito this should be, there's no justification na hindi maging tolerant ang ating gobyerno sa kritisismo, especially if they're calling out something that is wrong. Kasi indikasyon ito na kung ayaw nyo makinig at ayaw nyo itama ang mga kamalian, malamang kayo kasing gumagawa ng mali. Kayo kasi yung kumumpas ng mga mali na yan. Diba? Ang dami-daming mga katarantaduhan na nangyayari sa ating bayan, like yung bicameral report na maraming blanco, na hanggang ngayon hindi nila ma-explain kung bakit may blanco. Yung PhilHealth, yung pag-transfer ng pera ng PhilHealth sa National Treasury, hindi rin nila mapaliwanag ng maayos.
Yung mga flood control projects na palpak, bilyon-bilyong pera ang inilagay, pero ang dami pa rin mga Pilipinong namamatay sa baha taon-taon. Hindi ko sinasabing i-zero out niya yan, ano? But at least protect the money of the people. Yung mga infrastructure na nagfe-fail, alam natin maraming korupsyon yan, maraming korupsyon dyan, at maraming mga kapalpakan dyan. Why is it na yung mga taong inaasahan natin na mag-check at magtatama ng mga problema na to, at yung mga sumisigaw ng mga tao tungkol dito sa mga kapalpakan na to, bakit sila yung pinapersecute natin? There is something that is seriously wrong here. And hindi po pwede na maging ganito ang Pilipinas nating mahal. Walang aabutan yung mga susunod na henerasyon na magandang Pilipinas kung ikaw hindi mo na pwedeng itama ang mga mali. Kung tayong lahat, wala tayong makuhang sagot na matino dito sa mga kamalian na to. Di ba ho, Ma'am Joey, yung voice of dissent sa ating sariling wika, yung tinig ng pagtutol ay nakapagpapatibay sa demokrasya? Di ba demokrasya tayo? Democratic government. Well, on paper, yes. On paper, yes. Pero ang problema kasi mga may hawak ng kapangyarihan ngayon dito sa ating gobyerno, they are not as tolerant. Yun nga, no, sabi ko nga, because I'm very harsh talaga, lalo na sa live ko, no, talagang pagka, and I really say what I feel. And I'm very passionate doon sa aking, adhikain na magkaroon ng mas mabuting Pilipinas. Ang ultimate goal ko, Sir MJ, kasi talaga is to increase the public consciousness and to dream of a specific Philippines that they want to have in the future. Ang space na, demokrasya pa ba to? Demokrasya mo pa bang masasabi to kapag ka hard ka dito sa mga politicians na to, tapos ang bira sa'yo, imbis na sagutin ka, sasabihan kang fake news. Diba? Hindi yun that's very undemocratic no? Ito sa mga kongresista natin, ayan, especially ang gumagawa niyan si Benny Abante, Dan Fernandez, Kong Ace Barbers, na every time na tinatanong kayo, ang bira niyo parati, fake news. Is that a democratic way? Coming from statesmen, coming from public official, democratic ba yun? Tatanungin kayo tungkol sa mga certain issues, tas ang sagot ninyo, fake news. Dan Fernandez, nung tinanong siya dun sa, kontrobersya tungkol dun sa mga eroplanong, dun sa aviation issue, na kinasasangkutan niya. Ang sagot ni Dan Fernandez, fake news. Si Benny Abante, nung siya ay kinukumpronta ng mga Duterte-aligned vloggers tungkol doon sa statement niya na wala nang drugs na sa kanyang distrito. Hindi kasi mga DDS vloggers na yan, mga yan. Makinig kayo sa akin kasi tatanga-tanga kayo. That was his reply. Itong si Congressman Barbers, anong naging reaksyon niya nung tinatanong siya ng sangkaterbang tao, especially ng mga kababayan niya sa Surigao, tungkol doon sa drug haul na nahuli from Surigao Port to Liloan, Leyte. Fake news. I mean, they weren't really able to explain sufficiently and convince the public na tama yung mga ginagawa nila. At kapag ginigit-git sila at tinatanong sila, ang laging retaliation niya, fake news. Hindi na po tanga ang mga tao ngayon. Nakikita na po namin yung ginagawa ninyo. Nababasa na po namin yung mga ninyo, no? Nababasa na namin yung mga intention ninyo. At kapag hindi nyo masagot ang mga tanong sa inyo at ang tatratuhin ninyo, parang kami ang may mali dito. Diba? Kagaya nga na sinabi ni Ace Barbers ngayong umaga, yun ang mukhang guilty. Diba? Yun ang mukhang guilty. Ba't ayaw nyo sumagot ng matino?